Ang pagiging baog ng asawa ko ang pinakamalaking kasinungalingan na binuhat ko hanggang sa iuwi niya ang kanyang buntis na kabit. Sa mismong klinika kung saan ako nagbibigay buhay, buong pagmamalaking ipinagmalaki ni Ricardo at ng kanyang ina ang pekeng tagapagmana nila. Pirmahan mo na ang annulment at ibigay ang klinika. Wala kang kwentang babae. Malamig niyang utos. Ngunit habang tinititigan ko ang ultrasound ng kabit niya, nakita ko ang sikreto. Tapos na ang aking pagiging martir, oras na para silang lahat ay magbayad. Hanggang saan aabot ang pagkawasak ng isang pamilyang binuo sa kasinungalingan. Ang pagiging baog ng asawa ko ang pinakamalaking kasinungalingan na binuhat ko hanggang sa iuwi niya ang kanyang buntis na kabit. Sa mismong klinika kung saan ako nagbibigay buhay, buong pagmamalaking ipinagmalaki ni Ricardo at ng kanyang ina ang pekeng tagapagmana nila. Pirmahan mo na ang annulment at ibigay ang klinika. Wala kang kwentang babae, malamig niyang utos. Ngunit habang tinititigan ko ang ultrasound ng kabit niya, nakikita ko ang sikreto. Tapos na ang aking pagiging martir, oras na para silang lahat ay magbayad. Hanggang saan aabot ang pagkawasak ng isang pamilyang binuo sa kasinungalingan. Ang mabigat na pagtulak sa pintuan ng klinika ay tila nagdala ng isang malamig at mapait na hangin sa loob ng kwarto. Nakatayo si Emilia sa likod ng kanyang mesa. Maayos ang kanyang puting coat at kalmado ang kanyang mukha. Ngunit ang pagdating ng kanyang biyena na si Vera at ng isang pamilyar na batang babae ay nagdulot ng biglaang paninikip sa kanyang dibdib. Ang babae ay si Clara, isang modelong madalas niyang makita sa mga mensahe sa telepono ng kanyang asawa. Ngayon, buong kayabangang hinihimas ni Clara ang kanyang bahagyang nakaumbok na tiyan habang nakakapit sa braso ni Vera. Emilia, asikasuhin mo kaagad si Clara, matalim at walang galang na utos ni Vera. Tila isang reyna na nag-uutos sa isang hamak na alipin. Gusto kong makita ang kalagayan ng apo ko. Huwag ka nang mag-aksaya ng oras at ihanda mo na ang ultrasound. Bago pa man makasagot si Emilia, mabilis na pumasok sa loob ng kwarto si Ricardo. Ang kanyang asawa, sa loob ng 5 taon, ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang buong buhay at sakripisyo, ay nagmadaling lumapit kay Clara upang alalayan ito sa pag-upo sa higaan ng pasyente. Hindi man lang tinapunan ng tingin ni Ricardo ang kanyang asawa. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa babaeng sumira sa kanilang sinumpaang pangako. Ano pa bang hinihintay mo? Ricardo ay lumingon kay Emilia na may kasamang iritasyon sa kanyang mukha. Gawin mo na ang trabaho mo. Huwag mo nang daanin sa pag-iinarte ito dahil ginusto mo naman ang ganitong buhay. Kung hindi ka lang sana baog at may pakinabang ka bilang asawa, hindi na sana natin kailangang umabot sa ganito. At least si Clara, kaya niyang ibigay sa akin ang anak na hindi mo kayang iluwal. Tila isang matalim na patalim ang ibinaon ng paulit-ulit sa dibdib ni Emilia. Ang mga salitang lumabas sa bibig ng kanyang asawa ay nagdala ng matinding panginginig sa kanyang mga tuhod. Nanlalamig ang kanyang mga kamay habang pilit niyang ikinukuyom ang kanyang mga daliri sa loob ng bulsa ng kanyang coat upang itago ang kanyang panghihina. Ang panlalait na siya ay baog ay isang paratang na buong tapang niyang nilunok sa loob ng maraming taon upang protektahan lamang ang dangal ng asawang ngayon ay humahamak sa kanya. Isang malalim na paghugot ng hangin ang ginawa ni Emilia upang kalmahin ang kanyang sarili. Lumapit siya sa makina ng ultrasound nang walang anumang salitang lumalabas sa kanyang mga labi. Habang inilalagay niya ang malamig na gel sa tiyan ni Clara, naramdaman niya ang matinding panginginig ng kanyang mga daliri. Ito ang mismong propesyon na ginagamit niya upang magbigay ng pag-asa sa mga kababaihan. Ngunit ngayon ay ginagamit upang tapakan ang kanyang pagkatao. Sa gitna ng nakakabinging katahimikan ng kwarto, walang awang inihagis ni Vera ang isang makapal na brown envelope sa ibabaw ng lamesa. Ang mga puting papel ay nagkalat sa ibabaw ng salamin. Pirmahan mo na ang annulment papers na yan
Malamig at mapanghusgang pahayag ni Vera habang nakahalukip-kip at kasama na dyan ang deed of transfer ng klinikang ito. Ipapangalan na natin kay Ricardo ang lahat ng ito bilang kabayaran sa perwisyong ibinigay mo sa pamilya namin. Huwag kang maging makasarili at walang utang na loob, Emilia. Alalahanin mo na ginamit namin ang aming yaman upang bayaran ang milyon-milyong utang sa ospital nang magkasakit ang tatay mo noon. Binili namin ang buhay niya, kaya bayaran mo kami ngayon sa pamamagitan ng pagbibigay ng espasyo para sa tunay at buong pamilya ng anak ko. Ang bawat salita ni Vera ay sinamahan ng isang matamis, ngunit mapanuksong ng ngiti mula kay Clara. Tiningnan ng kabit si Emilia mula sa higaan at marahang nagsalita. Thank you sa pag-intindi, Doktora. Alam ko namang mabuti kang tao. Hindi naman natin kasalanan kung sino ang pinili ng kapalaran na biyayaan ng bata. Isang matinding pagkawasak ang naramdaman ni Emilia sa kanyang buong pagkatao. Ang kanyang mga kamay na nanginginig ay dahan-dahang kumuha ng malinis na tissue upang punasan ang natitirang gel sa tiyan ni Clara. Ang bawat pagdaan ng kanyang mga daliri sa balat ng babaeng ito ay tila pagpunit sa kanyang natitirang dignidad. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang magwala, ngunit nanatili siyang nakakulong sa kanyang katahimikan, nilalamon ng kanyang sariling sakit. Ngunit habang tinititigan niya ang monitor ng ultrasound, isang kakaibang detalye ang pumukaw sa kanyang propesyonal na isipan. Ang mga sukat ng fetus, ang haba ng mga buto, at ang pag-unlad ng bata ay nagtuturo sa isang tiyak na bilang ng linggo. 14 na linggo. Ang kanyang isip ay mabilis na nagkalkula ng mga petsa. Eksaktong 14 na linggo ang nakalipas, si Ricardo ay nasa isang buwang business trip sa Europa. Wala ito sa Pilipinas. At ang pinakamalaking katotohanan na halos magpatigil sa pagtibok ng kanyang puso ay ang lihim na matagal na niyang ibinaon. Ang lihim kung bakit hindi siya nagkakaanak. Walang kakayahan si Ricardo na makabuo ng bata. Sa paglabas ng pamilya Delgado mula sa klinika, bit-bit ang kayabangang sila ang nagwagi, naiwan si Emilia na nakatayo sa harap ng makina. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa huling piraso ng makapal na papel na iniliwan ng printer ng ultrasound. Hawak niya ito ng mahigpit at ang dating nanginginig na mga daliri ay unti-unting nabalot ng isang kakaibang lakas. Ang mariing pagyukom ng kanyang kamao ay nag-iwan ng malalalim na lukot sa papel, tila inilalarawan ang pagbabagong anyo ng kanyang nawasak na puso patungo sa isang mapait at malamig na pagtanggap. Sa loob ng silid na binalot ng amoy ng antiseptic at ng malamig na liwanag ng mga bombilya, nanatiling nakatitig si Emilia sa monitor ng ultrasound. Ang bawat numero at linyang nabuo sa screen ay tila mga piping saksi sa isang krimeng hindi pa naisusulat sa batas, ngunit malinaw na nakaukit sa kanyang propesyonal na kaisipan. 14 na linggo. Ang fetus sa loob ng sinapupunan ni Clara ay ganap nang nabuo ang mga daliri at ang tibok ng puso nito ay malakas, ngunit ang bawat pintig nito ay tila isang malakas na sampal sa mukha ni Emilia. Dahan-dahang binitawan ni Emilia ang transducer at naramdaman niya ang matinding panlalambot ng kanyang mga tuhod. Kaya napakapit siya sa gilid ng mesa. Isang mapait na alaala ang biglang bumalik sa kanyang gunita. Isang lihim na dinala niya sa loob ng 6 na taon. Naalala niya ang araw na dinala niya si Ricardo sa isang espesyalista sa ibang lungsod upang hindi malaman ng kanyang pamilya. Ang resulta ng pagsusuri ay malinaw at talamak. Azoospermia. Si Ricardo ay ganap na baog at walang kakayahang magluwal ng sariling anak. Pinili ni Emilia na manahimik at sarilinin ang sakit upang protektahan ang marupok na ego ng kanyang asawa. Kahit na ang kapalit nito ay ang pagtanggap niya sa lahat ng pangungutya ng pamilya Delgado. Ngayon, ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso ay tila isang babala na ang lahat ng kanyang sakripisyo ay itinapon lamang sa basurahan.
Ang lalaking pinaglaanan niya ng kanyang dangal ay itinatapon siya para sa isang batang kailanman ay hindi magiging kanya. Isang matalim na pait ang namuo sa kanyang lalamunan habang napagtatanto niya ang laki ng panlolokong kinasasangkutan nila. Hindi lamang siya ang biktima rito, maging si Ricardo ay ginagawang tanga ni Clara. Ngunit ang mas masakit ay ang katotohanan na mas pinili ni Ricardo na paniwalaan ang kasinungalingan kaysa sa katapatan ng kanyang asawa. Lumakad si Emilia patungo sa isang maliit na cabinet sa sulok ng kanyang opisina. Gamit ang susi na lagi niyang suot, binuksan niya ang isang nakatagong lasi. Doon, sa ilalim ng mga lumang medical journals, ay nakatago ang orihinal na record ni Ricardo. Mula 6 na taon na ang nakararaan. Hinaplos niya ang magaspang na papel at ang bawat letrang nakasulat doon ay tila mga alaala ng isang patay na pag-ibig. Sa sandaling iyon, ang kanyang pighati ay dahan-dahang napalitan ng isang malamig at matigas na determinasyon. Ang kanyang pagiging martir ay natapos na sa mismong oras na inilapat niya ang gel sa tiyan ng kabit ng kanyang asawa. Napagtanto ni Emilia na kung sasabihin niya ang katotohanan ngayon, tatawanan lamang siya ng pamilya Delgado at ituturing na isang desperadang asawa na gumagawa ng kwento. Kailangan niyang maging matalino. Kailangan niyang hayaang ang sariling kasakiman at pride ni na Ricardo at Vera ang maging mitya ng kanilang pagbagsak. Kinuha niya ang annulment papers mula sa lamesa. Ang puting papel ay tila kumikinang sa ilalim ng ilaw. Nag-aanyaya sa kanya na wakasan na ang impyernong kinalalagyan niya. Gamit ang kanyang panulat, mabilis at matatag niyang nilagdaan ang kanyang pangalan. Ngunit bago niya ito ibigay, maingat niyang kinuha ang dokumento ng pagmamay-ari ng klinika at itinago ito sa loob ng kanyang bag. Ang pangarap na binuo niya gamit ang sariling pawis ay hindi kailanman mapupunta sa mga kamay ng mga magnanakaw. Nang sumapit ang gabi, bumalik si Emilia sa mansyon ng mga Delgado. Ang katahimikan ng bahay ay tila isang bigat na dumadagan sa kanyang balikat. Natagpuan niya si Ricardo sa sala, nakaupo ng may kayabangan habang umiinom ng alak. Ang tunog ng kanyang baso na inilapag sa lamesa ay tila isang hudyat ng pagdating ng isang bagong kabanata. "I see you finally accepted your fate, Emilia," sabi ni Ricardo nang hindi tumitingin sa kanya. "Matalino ka naman, kaya alam mong wala ka ng laban. Clara is the future of this family, and you are just a part of a past that I want to forget." Lumapit si Emilia at inilapag ang mga nilagdaang papeles sa harap nito. Isang tipid at misteryosong nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ekspresyong hindi inaasahan ni Ricardo mula sa isang babaeng kinalantari niya kanina lamang. "Pinasisiguro ko lang na magiging masaya kayo, Ricardo. Narito na ang hinihingi ninyo. Sana ay sapat ang batang iyan para punan ang lahat ng pagkukulang na ibinibintang mo sa akin." Pahayag ni Emilia sa isang boses na kasing lamig ng yelo ngunit kasing talim ng labaha. Kinuha ni Ricardo ang mga papel ng may pananabik. Hindi napapansin ang puot na naglalayab sa mga mata ng kanyang asawa. Habang pinapanood ni Emilia ang asawa na tila nakakuha ng isang premyo, isang malalim na tanong ang iniwan niya sa kanyang isipan. Paano kaya tatanggapin ng isang lalaking punong-puno ng pride ang katotohanang ang tagapagmanang ipinagmamalaki niya ay bunga lamang ng isang malaking panluloko? Ang pag-ihip ng malamig na hangin mula sa bukas na bintana ay tila nagbabadya ng isang unos na wawasak sa lahat ng kanilang pinahahalagahan. Ang bawat tupi ng damit na inilalagay ni Emilia sa loob ng kanyang maleta ay tila isang pahina ng kanyang buhay na pilit niyang tinatapos. Ang kwartong naging saksi sa kanyang mga gabing puno ng luha at pag-iisa ay tila naging estranghero na sa kanyang paningin. Walang anumang bakas ng init o pagmamahal ang natira sa mga pader ng mansyong ito. Tanging ang lamig ng aircon at ang amoy ng mamahaling pabango na hindi naman kailanman naging kanya. Ang pagpihit ng siradura ng pinto
ay nagpahiwatig ng pagpasok ng isang taong walang pakundangan sa kanyang pribadong espasyo. Pumasok si Vera na may mapanuring mga mata, tinititigan ang bawat sulok ng maleta ni Emilia na tila naghahanap ng anumang bagay na maaari niyang pagbintangan ng pagnanakaw. Lumapit ang matanda at walang pasubaling hinalungkat ang mga maayos na tumpok ng damit, isang gawaing nagpakita ng sukdulang kawalan ng respeto sa pagkatao ni Emilia. Siguraduhin mong wala kang dinadalang hindi sa'yo, Emilia, wika ni Vera habang pilit na itinutulak ang isang seda na blusa upang makita ang ilalim ng bag. Alam mo naman ang pamilya Delgado, hindi kami mapagbigay sa mga taong wala namang naiaambag sa aming pangalan. Huwag kang magalit, iha. Ang babaeng walang silbi sa kama at hindi makabuo ng pamilya ay walang lugar sa ganitong uri ng pamumuhay. Mas mabuti na ring umalis ka na habang maaga pa para hindi ka na mas masaktan kapag nakita mo si Clara na nagpapatakbo ng bahay na ito. Nanatiling nakatayo si Emilia. Hinahayaan ang bawat salita ng biyenan na humiwa sa kanyang kaluluwa. Wala siyang balak sumagot o makipag-away. Ang kanyang katahimikan ay hindi tanda ng pagsuko, kundi ng isang malalim na pagod na hindi na kayang lunasan ng anumang paliwanag. Sa di kalayuan, sa kabilang panig ng pasilyo, narinig niya ang boses ni Ricardo na masayang nakikipag-usap sa telepono, marahil ay kay Clara. Nagpaplano ng mga bagong gamit para sa sanggol na hindi naman sa kanya. Ang kawalang bahala ng kanyang asawa ay mas masakit pa kaysa sa harapang pang-iinsulto ni Vera. Walang anuman sa bahay na ito. Ang sa akin, ma'am. Tanging ang mga damit na binili ko gamit ang sarili kong sahod bilang doktor. Mahinahon at may dignidad na sagot ni Emilia. Ang bawat sentimo na ibinayad ninyo sa ospital ng tatay ko ay binayaran ko na ng 5 taon ng aking buhay at katahimikan. Tapos na ang utang ko. Lumakad si Emilia patungo sa lumang piano sa sulok ng kwarto, ang tanging gamit na siya mismo ang bumili upang magkaroon ng kaunting kulay ang kanyang malungkot na buhay sa mansyon. Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang wedding ring, ang gintong singsing na naging simbolo ng kanyang pagkamartir. Inilapag niya ito sa ibabaw ng makinis na kahoy ng piano. Ang tunog ng metal na tumama sa matigas na ibabaw ay tila isang huling hantungan ng kanilang kasal. Ito ang kanyang golden moment, ang pagbitiw sa huling kadena na nagtatali sa kanya sa pamilyang kailanman ay hindi siya itinuring na tao. Bit-bit ang kanyang maleta. Lumabas si Emilia sa mansyon nang hindi na lumilingon pa. Sa labas, ang langit ay bumagsak sa matinding pag-iyak. Ang malakas na ulan ay tila nakikidalamhati sa kanyang paglisan. Binabasa ang kanyang buong katawan at pinapabigat ang bawat hakbang ng kanyang mga paa sa basang semento. Ang lamig ng tubig ay tumatagos sa kanyang balat, ngunit ang init ng galit at pait sa kanyang dibdib ang tila nagpapanatili sa kanyang malay. Habang papalayo siya sa gate ng mansyon, ang bawat pag-ikot ng gulong ng kanyang maleta sa magaspang na kalsada ay tila isang mabigat na buntong hininga ng kanyang kalayaan. Ngunit ang katawan ng tao ay may hangganan. Ang mga araw na walang tulog, ang mga hapdi ng emosyon, at ang biglaang pagbuhos ng ulan ay unting kumuha sa kanyang natitirang lakas. Ang paningin ni Emilia ay nagsimulang lumabo. Ang mga ilaw ng kalsada ay naging malalaking bilog ng liwanag na tila sumasayaw sa kanyang harapan. Naramdaman niya ang matinding pag-ikot ng paligid at ang biglaang panlalambot ng kanyang mga tuhod. Sa gitna ng dilim at ng rumagas ang ulan, dahan-dahang bumagsak ang kanyang katawan sa malamig na aspalto. Bago tuluyang lamunin ng kadiliman ng kanyang malay, naramdaman ni Emilia ang isang pares ng malalakas at mainit na mga kamay na sumalo sa kanyang balikat. Pinipigilan ng marahas na pagtama ng kanyang ulo sa lupa. Isang anino ng isang lalaki ang lumitaw sa kanyang paningin. Isang figurang hindi niya kilala, ngunit nagdala ng isang hindi maipaliwanag
na pakiramdam ng kaligtasan. Sino ang taong ito na naroroon sa gitna ng unos upang pulutin ang mga piraso ng kanyang nawasak na buhay? Ang bawat pagpatak ng swero mula sa plastik na bote ay lumilikha ng isang payapang ritmo sa loob ng tahimik na silid, malayo sa ingay ng unos na kumitil sa huling hibla ng lakas ni Emilia. Nang dahan-dahan niyang imulat ang kanyang mga mata, hindi ang pamilyar na kisame ng mansyong delgado ang bumungad sa kanya, kundi ang mapusyaw na puting pintura ng isang silid sa ospital. Ang amoy ng antiseptic at eucalyptus ay humalo sa init ng makapal na kumot na nakabalot sa kanyang nangangatog na katawan. Naramdaman ni Emilia ang isang malambot at magaspang na kamay na humahaplos sa kanyang noo. Sa kanyang tabi ay nakaupo si Manang Rosa, ang matandang unit head nurse na nagsilbing sandigan niya sa klinika sa loob ng maraming taon. Ang mga mata ng matanda ay puno ng pag-aalala at tila may mga luhang nagbabadyang pumatak. "Salamat sa Diyos at gising ka na, anak," bulong ni Manang Rosa habang inaayos ang buhok ni Emilia. "Nakita ka ni Dr. Gabriel na nakasubsob sa kalsada. Basang-basa ka at halos wala ng pulso nang iuwi ka niya rito. Ano bang nangyari sa'yo, Emilia? Bakit mo hinayaang saktan ka nila ng ganyan?" Hindi kaagad nakasagot si Emilia. Ang kanyang lalamunan ay tila binarahan ng isang malaking bato, at ang bawat pagsubok na magsalita ay nagdudulot ng hapdi sa kanyang dibdib. Sa pintuan ng silid ay tumayo ang isang matangkad na figura. Si Dr. Gabriel, ang tahimik ngunit respetadong doktor na madalas niyang makasalamuha sa mga medical conference, ay pumasok ng may dahan-dahang mga hakbang. Ang kanyang presensya ay nagdadala ng isang uri ng kapayapaan na matagal nang hindi nararamdaman ni Emilia. "You need to rest, Emilia." Seryoso, ngunit may lambing na wika ni Gabriel. "Huwag mo munang isipin ang kahit na ano. Dito ka muna sa ospital hanggang sa bumalik ang lakas mo. I already prepared a place for you. Isang maliit na apartment na pagmamay-ari ko na malapit lang dito. No strings attached. You just need a safe haven right now." Sa sandaling marinig ang salitang ligtas, gumuho ang lahat ng pader na pilit itinayo ni Emilia sa loob ng 5 taon. Ang kanyang ibabang labi ay nagsimulang manginig, at ang kanyang mga mata ay napuno ng mainit na luha na hindi na niya kayang pigilin. Humagulgol siya ng buong puso, isang tunog ng paghihirap na nagmumula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa, habang isinusubsob niya ang kanyang muka sa mga bisig ni Manang Rosa. Ibinuhos niya ang lahat ng sakit ng pagiging martir, ang pait ng pagtataksil, at ang pagod ng pagdadala ng lihim ng asawang kailanman ay hindi siya pinahalagahan. Sa loob ng silid na yon, ang kanyang bawat hikbi ay tila paglilinis sa kanyang nawasak na pagkatao. Ang paghaplos ni Manang Rosa sa kanyang likod at ang tahimik na pagbabantay ni Gabriel sa gilid ay nagsilbing unang hakbang ng kanyang paghilom. Kinaumagahan, ang sikat ng araw na tumatagos sa bintana ay nagdala ng bagong liwanag sa mukha ni Emilia. Bagaman may mga bakas pa ng pait, ang kanyang mga mata ay nagpapakita na ng isang matatag na determinasyon. Napagtanto niya na ang kanyang mga sugat ay hindi dapat maging dahilan ng kanyang tuluyang pagbagsak. Hindi niya kailangang maghiganti sa paraang marumi. Hahayaan niyang ang sariling kasakiman ni na Ricardo at Vera ang maging hukay na kanilang lulubugan. "I am starting over, Manang Rosa," bulong ni Emilia habang tinititigan ang kanyang sariling mga kamay na hindi na nanginginig. "Hinding-hindi ko nahahayaang may tumapak sa akin muli." Ngunit ang katahimikan ng kanyang umaga ay nabasag nang maramdaman niya ang sunod-sunod na panginginig ng kanyang telepono sa ibabaw ng lamesa. Sa screen ay lumabas ang isang opisyal na mensahe mula sa kanyang bangko. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang mabasa ang nakasulat. Isang serye ng hindi autorisadong pagtatangka na i-withdraw ang lahat ng kanyang personal savings
ang kasalukuyang nangyayari. Ang halagang kanyang pinaghirapan bilang isang doktor ay sinusubukang tustusan ng mga luho ng pamilyang kamakailan lamang ay itinapon siya sa ulan. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Emilia habang mahigpit niyang hinahawakan ang telepono. Batid na ang tunay na laban ay nagsisimula pa lamang. Sa loob ng marangyang silid kainan ng Mansyong Delgado, ang amoy ng inihaw na tupa at mamahaling alak ay humahalimuyak. Ngunit ang hanging nananalatay sa pagitan ng mga pader nito ay puno ng pagkukunwari. Ang marahang pagtama man ng mga pilak na kagamitan sa porselanang plato ay lumilikha ng isang matinis na tunog na tila nagbibigay diin sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Vera. Nakaupo siya sa kabisera ng hapag, suot ang kanyang mga alahas na kumikinang sa ilalim ng kristal na chandelier. Habang sa kanyang tabi ay nakasandal si Clara na tila isang reynang kapapasok pa lamang sa kanyang palasyo. Ikinatutuwa ko na sa wakas ay nagkaroon din ng kaganapan ang hapag na ito. Pahayag ni Vera habang iniikot ang kanyang baso ng alak. Hindi tulad noong nandito pa ang babaeng iyon na laging may bitbit na amoy ng ospital at mukhang laging namatayan. Alam niyo ba, mga kamag-anak, kaya pala hindi magkaanak-anak si Emilia ay dahil sa kanyang pag-iisip. Masyado siyang naging obsessed sa kanyang trabaho hanggang sa tuluyan ng nawala sa katinoan. Mabuti na lang at nakalaya na ang anak ko sa baliw na yon. Ang mga pinsan at kamag-anak ni Ricardo ay nagpalitan ng mga makahulugang tingin. Ang iba ay tumatango, habang ang iba naman ay tahimik na kumakain, lunod sa kayabangan ng pamilya Delgado. Si Ricardo, na nakaupo sa tapat ni Clara, ay may bakas ng pagkainis sa kanyang muka. Hindi dahil sa awa kay Emilia, kundi dahil sa isang usaping bumabagabag sa kanyang bulsa. Sweetheart, ang ganda talaga ng bagong modelo ng SUV na ipinakita mo sa akin kanina. Malambing na wika ni Clara habang hinahawakan ng kamay ni Ricardo. Bagay na babagay iyon sa magiging baby natin. Sabi mo, bibilan mo ako bukas, di ba? Hinalikan ni Ricardo ang kamay ni Clara. Pilit na itinatago ang tensyong nararamdaman. Huwag kang mag-alala, Clara. Bukas na bukas ay kukunin natin iyon. May sapat na pondo sa joint account namin ni Emilia at dahil asawa ko pa rin siya sa batas, karapatan ko ang lahat ng laman yon bilang pambayad sa lahat ng pagtitiis ko sa kanya. Isang mapait at mapangasar na tawa ang kumawala sa mga labi ni Vera. Karapatan mo lang yan, Ricardo. Pagkatapos kanyang hiyain sa hindi pagbibigay ng anak, nararapat lang na gastusin natin ang bawat sentimong pinaghirapan mo para sa kanya. Ang babaeng yon ay walang utang na loob. Pinulot natin siya sa hirap, ngunit tinalikuran tayo ng ganoon na lang. Habang nagpapatuloy ang hapunan, lihim na kinuha ni Ricardo ang kanyang telepono sa ilalim ng mesa upang i-check ang balanse ng kanilang account sa bangko. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na humahaplos sa screen, umaasang makikita ang milyon-milyong pisong nakatabi doon. Ngunit ang kanyang muka ay biglang namutla. Ang mga pulang letra sa screen ay nagpapahiwatig ng isang talamak na katotohanan. Account frozen. Ang lahat ng kanyang pagtatangka na ilipat ang pera ay hinarang ng bangko dahil sa isang legal na utos mula sa tunay na may-ari ng pondo. Anong problema, Ricardo? Tanong ni Vera nang mapansin ang panginginig ng mga kamay ng kanyang anak. Ang babaeng yon, nang gagalaiting bulong ni Ricardo, halos mabasag ang kanyang boses sa tindi ng galit. Ni-freeze ni Emilia ang lahat ng accounts. Hindi ko ma-withdraw kahit 5. Pinipigilan niya akong ibigay ang nararapat para sa magiging anak ko. Biglang tumayo si Vera. Ang kanyang mukha ay namula sa galit at ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Walang hiyang babaeng iyon. Akala ba niya ay ganoon lang kadali iyon? Hindi siya titigil hanggat hindi niya tayo sinisira. Hindi ko hahayaang manalo ang isang gaya niyang walang kwenta at hindi natural na babae. Sa kabilang dako, habang ang pamilya Delgado ay nilalamon ng kanilang sariling puot,
Si Clara ay nanatiling tahimik na kumakain. Ngunit sa ilalim ng mesa, ang kanyang mga daliri ay mabilis na nagte-text. Ang mensaheng natanggap niya mula kay Coach Troy ay nagpadama sa kanya ng matinding kaba. Kailangan ko ng 500,000 bago matapos ang linggong ito, Clara. O ipapadala ko kay Ricardo ang mga litrato natin sa motel noong nakaraang buwan. Ang panlabas na katahimikan ni Clara ay isang maskara lamang para sa isang matinding takot. Habang tinititigan niya si Ricardo na nagwawala dahil sa pera, napagtanto niya na ang pamilyang ito ay isang malaking hukay na maaari ring lumamon sa kanya. Kinaumagahan, bago pa man sumikat ang araw, tinawagan ni Vera ang kanilang mga pribadong abogado. Ang kanyang boses ay tila isang hatol ng kamatayan para sa sino mang humaharang sa kanyang kagustuhan. Gawin ninyo ang lahat. Utos ni Vera sa telepono habang tinititigan ang kanyang sarili sa salamin. Pumunta kayo sa klinika niya bukas. Palayasin ninyo siya at bawiin ang lahat ng kagamitan doon. Kung kailangang kaladkarin ninyo siya palabas sa harap ng kanyang mga pasyente, gawin ninyo. Ipapakita ko kay Emilia Delgado kung sino ang tunay na nagmamay-ari ng kanyang kapalaran. Ang bawat hakbang ng pamilya Delgado ay tila isang mitya na naghihintay na lamang ng tamang sandali upang sumabog. Ang kayabangan at kasakimang bumubulag sa kanila ay ang mismong puwersa na unti-unting wawasak sa pundasyon ng kanilang marangyang buhay, habang sa di kalayuan, ang tunay na reyna ay naghahanda na para sa kanyang unang malakas na depensa. Ang klinika ni Emilia ay isang santuwaryo ng puti at luntiang kulay, isang lugar kung saan ang bawat sulok ay binuo niya ng may pagmamahal at dedikasyon sa kanyang mga pasyente. Ngunit ang kapayapaang ito ay biglang nabulabog nang ang pagparada ng 3 itim na sasakyan sa harap ng gusali ay naghatid ng isang uri ng tensyon na tila nagpapatigil sa pag-ikot ng mundo. Ang bawat yabag ng mga sapatos na yari sa mamahaling balat ay tila mga bakas ng puot na pilit pumasok sa kanyang teritoryo. Pumasok si Ricardo kasama ang 2 lalaking naka-Amerikana na may hawak na mga dokumento. Ang kanyang mukha ay puno ng kayabangan, tila isang mananakop na handang kuhanin ang lahat mula sa babaeng minsan niyang sinumpaang mamahalin. Sa kabilang dako, nanatiling nakaupo si Emilia sa harap ng kanyang pasyente. Isang buntis na ginang na bakas, ang takot sa kanyang mga mata. Dahan-dahang hinawakan ni Emilia ang kamay ng pasyente upang pakalmahin ito bago niya ibinaling ang kanyang malamig at matatag na tingin sa kanyang asawa. Ricardo, nasa gitna ako ng konsultasyon. Hindi mo pwedeng basta-basta pasukin ang opisina ko at gambalain ang mga pasyente ko. Mahinahong wika ni Emilia. Ngunit ang bawat salita niya ay may bigat ng awtoridad. Wala na akong pakialam sa mga pasyente mo, Emilia. Nang gagalaiting sagot ni Ricardo habang inilalapag ng kanyang mga abogado ang mga papel sa ibabaw ng mesa. Ayon sa utos ni Mama, kailangang lisanin mo ang lugar na ito ngayong hapon din. Ang klinikang ito ay itinayo sa ilalim ng pangalan ng mga Delgado at dahil hindi ka na bahagi ng pamilya, wala ka ng karapatang manatili rito. Pack your things and leave. Sa gitna ng lumalalang komprontasyon, isang anino ang lumitaw sa may pintuan. Si Dr. Gabriel ay pumasok ng may dahan-dahang mga hakbang. Ang kanyang presensya ay tila isang matibay na pader na nagbibigay proteksyon kay Emilia. Hindi siya nagsalita, ngunit ang kanyang pagtayo sa likuran ni Emilia ay sapat na upang maramdaman ni Ricardo ang isang uri ng pagkabigo at inggit na hindi niya maipaliwanag. "You can't do this, Ricardo," muling nagsalita si Emilia habang dahan-dahang tumatayo. "Akala niyo ba ay ganoon lang kadali iyon? Akala niyo ba ay nanatili akong bulag at bingi sa loob ng 5 taon nating pagsasama?" Kinuha ni Emilia ang isang asul na folder mula sa kanyang lasi. Ang bawat paglipat niya ng pahina
ay tila isang dahan-dahang pagpunit sa kayabangan ni Ricardo. Iniharap niya ang orihinal na dokumento ng pagmamay-ari sa mga abogado. 1 taon na ang nakalilipas. Binili ko ang lahat ng shares ni Vera sa klinikang ito gamit ang sarili kong pera at mga mana mula sa aking mga magulang. Ang dokumentong ito ay nirehistro at lehitimo. Ang pamilya Delgado ay wala ng kahit 1 sentimong pagmamay-ari sa bawat pader at kagamitang narito. 100% ako ang may-ari nito. So if anyone has to leave, it's not me. It's you. Ang katahimikan sa loob ng kwarto ay naging kasing bigat ng tingga. Ang mga abogado ni Ricardo ay mabilis na nagpalitan ng mga bulong habang tinitingnan ang mga papeles. At sa bawat segundo ay unti-unting nawawala ang kulay sa mukha ni Ricardo. Ang matinding kahihiyang nararamdaman niya sa harap ng kanyang mga tauhan at lalo na sa harap ni Gabriel ay tila isang apoy na sumusunog sa kanyang pagkatao. Hindi ito pwedeng mangyari. Sigaw ni Ricardo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Mandaraya ka, Emilia. Gagawin ko ang lahat para bawiin ito. Ang golden moment ay naganap nang lumapit si Gabriel sa pinto at buksan ito ng malapad. Ang kanyang kilos ay puno ng pormalidad at paggalang, ngunit may kaakibat na matinding mensahe ng pagtaboy. Tiningnan niya si Ricardo nang diretso sa mga mata bago ibinaling ang paningin kay Emilia nang may paghanga. I think it's time for you to go, Mr. Delgado. Wika ni Gabriel sa isang baritonong boses na hindi mababakas ang anumang takot. Nakakaabala na kayo sa mga pasyente ng may-ari ng klinikang ito. Walang nagawa si Ricardo, kundi ang lumabas ng may matinding pait sa kanyang kalooban. Ngunit bago siya tuluyang lumisan, huminto siya at lumingon kay Emilia. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa puot at ang kanyang boses ay tila isang sumpa na nagmumula sa dilim. Huwag kang magsaya, Emilia. Akala mo ba ay panalo ka na dahil lang sa mga papel na yan? Gagamitin ko ang lahat ng koneksyon ng pamilya Delgado sa Board of Medicine. Sisiguraduhin kong bukas na bukas din, kakansilahin ang lisensya mo bilang doktor. I will strip you of everything you love until you have nothing left but your pride. Ang marahas na pagtikom ng pinto ay nagpadala ng isang malamig na hangin sa loob ng kwarto. Iniwan si Emilia na nakatayo sa gitna ng kanyang klinika. Bagaman siya ang nagwagi sa labanang ito, ang banta ni Ricardo ay tila isang matalim na karayom na naiwan sa kanyang puso. Ang katahimikan ay muling bumalik, ngunit sa bawat segundong lumilipas, alam ni Emilia na ang digmaang ito ay papasok pa lamang sa isang mas madugo at mas talamak na yugto. Ang katahimikan sa loob ng mansyong Delgado ay hindi na ang katahimikan ng kapayapaan, kundi ang mabigat na pananahimik ng namumuong pagdududa. Sa bawat sulok ng marangyang bahay, ang amoy ng mamahaling kandila ay hindi na kayang itago. Ang baho ng mga sikretong pilit ibinabaon sa dilim. Ang bawat hakbang ni Clara sa makinis na sahig ay tila may kasunod na anino ng pag-aalinlangan, habang ang mga mata ni Vera ay nananatiling nakatitig sa bawat galaw ng babaeng pinili nilang ipalit kay Emilia. Ricardo, kailangan ko ng karagdagang allowance para sa mga prenatal supplements at bagong gamit na kailangan ng baby natin. Malambing na wika ni Clara habang marahang umuupo sa tabi ni Ricardo sa sala. You know, mahal ang magkaroon ng quality lifestyle para sa magiging tagapagmana ng pamilya Delgado. Tumingin si Ricardo kay Clara. Ang kanyang mukha ay bakas ng matinding pagod at stress mula sa kahihiyang dinanas sa klinika. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang hinihimas ang kanyang sentido. Kakakuha mo lang ng malaking halaga noong 1 linggo, Clara. Ang kumpanya ay dumadaan sa ilang audit ngayon dahil sa mga usaping legal na sinimulan ni Emilia. Maghintay ka muna at huwag kang masyadong mapilit. Sumingit si Vera na nooy dahan-dahang bumababa sa malaking hagdanan.
Ang kanyang mukha ay tila isang madilim na ulap na nagbababadya ng unos. At nasaan na nga pala ang kwintas na garnet na nasa loob ng aking vanity. Hindi ko na yon makita simula nang huling pumasok ang mga tauhan mo rito upang mag-ayos ng mga gamit mo, Clara. Siguraduhin ninyong walang nawawala sa mga ari-arian ko dahil hindi ako magdadalawang isip na magpatawag ng awtoridad sa oras na mapatunayan kong may nagnanakaw sa ilalim ng bubong na ito. Ang biglaang paninigas ng mga balikat ni Clara ay mabilis niyang itinago sa pamamagitan ng pag-aayos ng kanyang mahabang buhok. I am sure na itago niyo lang po iyon sa ibang lugar, Tita Vera. Bakit ko naman kukunin ang isang bagay na alam kong sa inyo? Baka dahil lang yan sa stress niyo kay Emilia, kaya kayo nagiging makakalimutin. Sa kabilang panig ng lungsod, malayo sa lason at tensyon ng pamilya Delgado, nakaupo si Emilia sa isang maliit at tahimik na coffee shop. Sa kanyang harapan ay ang isang pribadong investigador na ipinakilala ni Gabriel. Sa ibabaw ng lamesa ay nakalatag ang ilang piraso ng litrato na nagpabago sa timpla ng kanyang gabi. Ang bawat imahe ay tila isang matalim na piraso ng katotohanang matagal nang itinatago sa likod ng magagarang damit ni Clara. Nakikita sa mga litrato ang kabit ni Ricardo na masayang nakikipagtawanan at may malalim na paglalambing sa isang maskuladong lalaki sa labas ng isang hindi kilalang motel. Ito si Troy, ang personal trainer ni Clara, bago pa siya pumasok sa buhay ni Ricardo. Paliwanag ng investigador sa isang mahinang boses. Ayon sa aking nakuhang impormasyon, hindi sila kailanman naghiwalay. Sa katunayan, si Troy ang madalas niyang katagpo tuwing wala si Ricardo sa bansa. At ayon sa mga petsa ng kanilang pagkikita, malaki ang posibilidad na ang dinadala ni Clara ay hindi sa asawa ninyo. Tinitigan ni Emilia ang mukha ni Clara sa litrato. Ngunit sa halip na matinding galit, isang malalim na awa ang naramdaman niya para kay Ricardo. Ang kanyang asawa ay bulag sa sarili niyang kayabangan at sadyang piniling maging biktima ng isang mas malaking panloloko dahil lamang sa pagnanais nitong patunayan ang kanyang pagkalalaki. Napagtanto ni Emilia na hindi niya kailangang maging marahas o madumi sa kanyang paglaban. Ang mga taong binuo ang kanilang pundasyon sa kasinungalingan ay kusaring guguho kapag ang sarili nilang kasakiman ang nagsimulang manaig. Dahan-dahang hinawakan ni Emilia ang kanyang tasa ng mainit na kape. Dinaramdam ang init nito sa kanyang mga palad bilang paalala na siya ay gising na mula sa mahabang panaginip ng pagkamartir. Ang presensya ni Gabriel na kanina pa nakamasid mula sa isang di kalayuang lamesa ay nagbigay sa kanya ng isang uri ng kapanatagan na matagal na niyang hindi nararamdaman. Isang mahinang tango ang ibinigay ni Gabriel sa kanya, isang tahimik na pangako na sa bawat hakbang niya patungo sa katarungan, hindi siya mag-iisa. Hindi ko kailangang ibunyag ang lahat ng mga ito ngayon. Bulong ni Emilia sa kanyang sarili habang maingat na itinatago ang mga litrato sa loob ng kanyang bag. Hahayaan ko silang malunod sa sarili nilang panlilinlang hanggang sa sila na mismo ang sumira sa pundasyon ng kanilang pamilya. Habang ang gabi ay lumalalim, ang tensyon sa opisina ni Ricardo ay lalong tumindi. Binuksan niya ang isang folder ng accounting at ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang isang malaking halaga na nawawala sa pondo ng kumpanya para sa isang transaksyong hindi naman dumaan sa kanyang kaalaman. Ang huling pirma na nakalagay sa dokumento ay tila isang pamilyar na gaya ng kanyang sulat. Ngunit alam niyang hindi siya ang gumawa niyon. Ang matalim na tunog ng pagbagsak ng folder sa lamesa ay tila isang hudyat ng simula ng katapusan. Ang bawat pahina ng kasinungalingan ay dahan-dahang nalalagas. At sa gitna ng kadilimang ito, si Emilia ay nananatiling mahinahon. Naghihintay lamang sa tamang sandali kung kailan ang lahat ng kanilang kayabangan ay tuluyan ng magiging abo. Sa ilalim ng malawak at madilim na langit ng isang liblib na barangay, ang tanging nagbibigay ng liwanag
ay ang ilang mga bumbilyang nakasabit sa mga tolda ng medical mission. Ang amoy ng tuyong damo at ang malamig na simoy ng hangin mula sa kabundukan ay naghatid ng isang uri ng katahimikan na matagal nang hindi nararanasan ni Emilia. Sa loob ng 5 taon, ang kanyang mundo ay nakakulong sa pagitan ng mga pader ng mansyon at ng kanyang klinika. Ngunit dito, sa gitna ng mga taong ang tanging yaman ay ang kanilang katatagan, nakatagpo siya ng isang bagong kahulugan ng pagiging doktor. Huling pasyente na si Aling Marta, isang inang bakas sa mukha ang hirap ng buhay at may mga pasa sa braso na pilit itinatago ng kanyang lumang saya. Habang maingat na nililinis ni Emilia ang isang sugat sa noo ng babae, naramdaman niya ang panginginig ng mga kamay nito. Hindi na kailangan pang magtanong ni Emilia. Ang takot sa mga mata ni Marta ay salamin ng kanyang sariling nakaraan. Ang tahimik na pagtitiis sa ilalim ng kapangyarihan ng isang taong dapat sana ay nagpoprotekta sa kanya. Hindi mo kailangang pasanin ang lahat ng sakit ng mag-isa, Marta, mahinahon na wika ni Emilia habang dahan-dahang itinatali ang benda. Minsan, ang pinakamalaking katapangan ay ang pagpili sa sarili mong kaligtasan. Karapat-dapat kang respetuhin, hindi lamang bilang isang ina, kundi bilang isang babae. Tumingin si Marta sa kanya. At sa isang sandali, ang dalawang babaeng nagmula sa magkaibang mundo ay nagkaintindihan sa pamamagitan ng kanilang mga mata. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa dibdib ni Emilia. Habang pinapanood niyang lumakad paalis ang babae, bitbit ang mga gamot at ang munting binhi ng pag-asa na kanyang ibinigay. Sa di kalayuan, nakasandal si Dr. Gabriel sa isang lumang puno ng mangga, tahimik na pinapanood ang bawat galaw ni Emilia. Nang matapos ang misyon at ang lahat ay naghahanda na para sa pahinga, lumapit siya kay Emilia bitbit ang 2 tasa ng mainit na kape. Ang usok mula sa kape ay dahan-dahang sumasama sa malamig na hangin ng gabi. "You were great today, Emilia," wika ni Gabriel sa kanyang baritonong boses na tila isang mainit na yakap sa gitna ng ginaw. "Nakikita ko sa mga mata ng mga pasyente mo na hindi lang gamot ang ibinibigay mo kundi pati na rin ang bahagi ng puso mo." Ngumiti si Emilia, isang ngiting hindi pilit at umabot hanggang sa kanyang mga mata. "Thank you, Gabriel. Dito ko lang naramdaman na doktor talaga ako." Sa mansyon ni na Ricardo, ang tingin nila sa akin ay dekorasyon lang o kaya naman ay isang failed investment dahil hindi ako makapagbigay ng anak. Naupo si Gabriel sa tabi niya sa isang mahabang bangkong kahoy. Tinitigan niya ang mga bituin bago muling nagsalita nang may bahid ng kalungkutan. "My wife died of cancer 3 years ago. Sa loob ng maraming buwan, sinisi ko ang sarili ko dahil doktor ako, pero hindi ko siya nailigtas. I lived in darkness for a long time, Emilia. Kaya nang makita kita sa ulan noong gabing iyon, nakita ko ang sarili ko. We are both survivors of our own storms." Ang pag-amin na ito ni Gabriel ay nagdulot ng isang matinding pintig sa puso ni Emilia. Ang pakiramdam na may nakakaunawa sa kanyang dusa nang walang paghuhusga ay isang uri ng lunas na higit pa sa anumang medikal na kaalaman. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, ang lamig ng gabi ay lalong tumindi, naging sanhi upang bahagyang manginig ang mga balikat ni Emilia. Nang walang anumang alinlangan, hinubad ni Gabriel ang kanyang suot na jacket at maingat na ibinalot ito sa mga balikat ni Emilia. Ang init ng katawan ni Gabriel na naiwan sa tela ay tila dumaloy sa buong pagkatao ni Emilia, nagdadala ng isang uri ng kilig na puno ng paggalang at seguridad. Dahan-dahang inurong ni Emilia ang kanyang balikat upang sumandal ng bahagya sa braso ni Gabriel. Walang mali siya, walang pagmamadali. Tanging ang dalawang kaluluwang naghahanap ng kanlungan sa isa't isa habang nakatingin sa malawak na kalangitan. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ay naging mas makahulugan kaysa sa anumang salita. Ang mahinang pag-usad ng hangin sa mga dahon ay tila isang oyayi na nagpapatulog sa kanyang mga alaala ng pait. Napagtanto ni Emilia na ang tunay na pag-ibig ay hindi pala kailangang maging maingay o mapanakop.
Maaari itong maging kasing payapa ng gabing ito at kasing init ng jacket na nakabalot sa kanya. Gayunpaman, sa kabila ng kapayapaang ito, isang pares ng mga ilaw mula sa isang itim na sasakyan ang dahan-dahang sumilip mula sa madilim na kalsada sa di kalayuan. Ang sasakyan ay nanatiling nakatigil, tila isang mandaragit na nagmamasid sa kanyang biktima. Nang makabalik sila sa klinika kinabukasan, isang formal na puting sobre ang nakapatong sa mesa ni Emilia. Ang mga letrang nakasulat sa ginto at pilak ay kumikinang ng may kabalintunaan. The Delgado family cordially invites you to the grand gender reveal of the first grandson of Vera Delgado. Ang mahigpit na pagkakahawak ni Emilia sa imbitasyon ay nagpahiwatig ng muling pagbabalik ng tensyon sa kanyang dibdib. Ang pamilyang Delgado ay handa ng itanghal ang kanilang pinakamalaking kasinungalingan sa buong mundo. At ang tanging tanong na nananatili ay kung handa na rin ba si Emilia na ibagsak ang kanyang huling alas sa gitna ng kanilang selebrasyon. Ang marangyang imbitasyong hawak ni Emilia ay tila naglalabas ng isang nakakasulasok na amoy ng pagkukunwari. Ang ginto at pilak na mga letra ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng kanyang opisina. Tila bawat kurba ng tinta ay isang pangungutya sa lahat ng luhang ibinuhos niya sa loob ng mansyong Delgado. Alam niya ang layunin ni Vera. Hindi lamang ito isang pagdiriwang para sa magiging anak ni Ricardo, kundi isang entablado upang hiyain siya sa harap ng buong mataas na lipunan ng Manila upang ipakita sa lahat na siya ay isang basura na matagumpay nilang naitapon. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng silid ni Vera, ang bawat hiyas na isinusukat ng matanda ay tila mga kadenang nagpapatibay sa kanyang kapangyarihan. Nakaharap siya sa malaking salamin, tinititigan ang kanyang sarili habang ang kanyang mga daliri ay marahang hinahaplos ang isang kwintas na brilyante. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa isang uri ng tagumpay na binuo sa pagdurusa ng iba. Ricardo, anak, siguraduhin mong magarbo ang lahat, wika ni Vera habang hindi inaalis ang tingin sa salamin. Gusto kong makita ng lahat ng mga kaibigan natin, ng mga senador, at lalo na ng babaeng iyon, kung gaano tayo kasaya. We will show them the real heir of the Delgado family. Ang pagkatalo ni Emilia ay kailangang maging ganap at walang balik. Si Ricardo ay nakatayo sa may bintana. Ang kanyang muka ay bahagyang nakakunot habang pinaglalaruan ang baso ng whiskey. Bagaman ang kanyang labi ay nakangiti, ang kanyang mga mata ay may bakas ng matinding pagkabalisa. Ang mga banta ni Emilia sa klinika at ang misteryosong pag-freeze ng mga accounts ay tila mga tinik na hindi niya maalis sa kanyang isipan. Don't worry, Mama. Gagawin ko ang lahat para maging perpekto ang gabing ito, sagot ni Ricardo. Ngunit ang kanyang boses ay tila kulang sa paninindigan. I want to see her face kapag nalaman ng lahat na mapapalitan na siya ng tuluyan. Samantala, sa loob ng isang maliit na kwarto sa isang motel, ang mukha ni Clara ay puno ng pawis at takot. Ang bawat mensahe sa kanyang telepono mula kay Troy ay tila isang hatol ng kamatayan. Ang lalaki ay lalong nagiging gahaman. Hindi na sapat ang ilang libong piso. Ngayon, humihingi ito ng $250,000 kapalit ng pananahimik tungkol sa tunay na ama ng bata. Alam ni Clara na ang kanyang posisyon sa pamilya Delgado ay parang isang bahay na gawa sa baraha. Isang malakas na ihip lamang ng hangin ay guguho na ang lahat. Bumalik ang eksena sa klinika ni Emilia. Nakaupo siya sa kanyang mesa, tinititigan ang imbitasyon ng may isang malamig na determinasyon. Pumasok si Gabriel, ang kanyang mga hakbang ay dahan-dahan at puno ng pag-aalala. Nakita niya ang imbitasyon at agad na naintindihan ang tensyong namamayani. You don't have to go, Emilia. Mahinahong wika ni Gabriel habang lumalapit sa kanya. Alam nating lahat na bitag lang ito. Hindi mo kailangang saktan pa ang sarili mo sa panonood ng palabas nila. Tumingin si Emilia sa kanya at sa isang sandali,
Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang uri ng tatag na hindi pa nakikita ni Gabriel noon. Hindi ako pupunta para saktan ang sarili ko, Gabriel. Pupunta ako para tapusin ang lahat. Kailangan nilang harapin ang katotohanang pilit nilang ibinabaon. Humugot ng malalim na hininga si Gabriel. At dahan-dahang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Emilia. Ang init ng kanyang palad ay nagbigay ng isang hindi maipaliwanag na lakas sa babae. If you're going, then I will be there as your escort. Hindi kita hahayaang harapin ang mga lobong iyon ng mag-isa. Sisiguraduhin ko na walang sino mang makakahawak o makakabastos sa iyo. Ang golden moment ng kabanatang ito ay naganap nang kuhanin ni Emilia ang isang napakagandang kahon ng regalo na binalot sa mamahaling pulang papel. Maingat niyang inilagay sa loob nito ang kopya ng medical record ni Ricardo at ang DNA test result na nagpapatunay na hindi kay Ricardo ang bata. Ang bawat paghatak niya sa pulang laso upang gumawa ng isang perpektong bow ay tila pagtatali sa leeg ng kanyang mga kaaway. Ang kanyang mga daliri ay hindi na nanginginig. Bawat galaw niya ay puno ng isang mapait na sining ng paghihiganti. Isang tahimik na panunumpa ang binuo niya sa kanyang isipan. Ang regalong ito ang wawasak sa lahat ng kanilang kayabangan. Habang ang gabi ay lumalalim, ang bawat tauhan ay naghahanda para sa isang gabing magbabago sa kanilang mga buhay. Si Emilia ay nanatiling nakatayo sa tabi ng bintana. Tinititigan ng ulan na dahan-dahang tumitila. Batid na ang susunod na unos ay siya mismo ang magdadala. Sa gitna ng katahimikan, isang pamilyar na tinig ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Ang kanyang telepono ay umilaw at sa screen ay lumabas ang pangalan ni Clara. Ang boses ng babae sa kabilang linya ay nanginginig sa desperasyon, umiiyak at nagmamakaawa para sa isang huling pagkakataon na makipag-usap. Ang bawat hikbi ni Clara ay tila isang babala ng isang panganib na hindi inaasahan ni Emilia. Isang lihim na maaaring makapagpabago sa kanyang plano. Ang bawat hikbi ni Clara sa kabilang linya ng telepono ay tila isang dahan-dahang pagtulo ng lason sa katahimikan ng gabi. Ang panginginig ng kanyang boses ay punong-puno ng desperasyon. Bawat hininga niya ay tila isang pakikibaka laban sa luhang pilit niyang ginagamit bilang sandata. Sa loob ng 5 taon, naging eksperto si Emilia sa pagkilala ng tunog ng panlilinlang. Ngunit ang naririnig niya ngayon ay may halong tunay na takot na nanggagaling sa kailaliman ng isang babaeng nasusukol na ng sarili niyang mga pagkakamali. Emilia, please, help me. Pagsusumamo ni Clara, ang kanyang boses ay nanginginig at halos hindi mabigkas ng maayos ang mga salita. Pinagbabantaan ako ni Troy. He's crazy. He wants money. A lot of money. Or else, sasabog ang lahat sa party bukas. You're a doctor? Mayaman ka naman. Please, hiraman mo muna ako para lang makalayo ako sa kanya. I'm doing this for the baby, Emilia. Kahit ayaw mo sa akin, isipin mo na lang ang bata. Tinitigan ni Emilia ang kawalan sa labas ng bintana ng kanyang maliit na apartment. Ang lamig ng basong hawak niya ay tumatagos sa kanyang palad, ngunit mas matindi ang lamig na nararamdaman niya sa kanyang puso. Naalala niya ang lahat ng pagkakataong inialay niya ang kanyang sarili bilang martir para sa pamilya Delgado. Ang bawat gabing nilunok niya ang sariling dangal para lamang sa kapayapaan ng iba. Ngunit ang Emilia na naroon sa harap ng telepono ay hindi na ang babaeng madaling mauto ng mga luha. Clara, sapat na ang 5 taon na naging bulag ako, mahinahon ngunit matatag na sagot ni Emilia. Ang boses niya ay walang bahid ng galit, tanging ang bigat ng katotohanan ang nananaig. Huwag mo nang gamitin ang bata para makuha ang gusto mo. Alam nating pareho ang katotohanan tungkol sa dinadala mo. Ikaw ang gumawa ng sarili mong impyerno at ikaw rin ang dapat humanap ng paraan para makalabas diyan. Hinding-hindi na ako magiging instrumento para sa mga kasinungalingan mo. Ang matamis at mapagpanggap na boses ni Clara ay biglang naglaho.
tila isang maskarang nalaglag at nagpakita ng tunay na mukha ng isang pusakal. Ang kanyang tono ay naging matalim, bastos, at puno ng puot na hindi na kayang itago ng anumang ganda. "You witch! Akala mo ba ang linis-linis mo?" Nanggagalaiting sigaw ni Clara. Ang kanyang boses ay naging paos sa tindi ng galit. "Huwag kang magmalinis, Emilia. Akala mo ba matatakot mo ako? Hinding-hindi ako babagsak ng mag-isa. Kung sisirain mo ang buhay ko bukas, sisiguraduhin kong isasama kita sa impyerno ko. Maghanda ka, dahil hindi mo alam kung ano ang kaya kong gawin." Ang marahas na pagkaputol ng linya ng telepono ay nag-iwan ng isang nakakabinging katahimikan sa silid. Naramdaman ni Emilia ang biglaang panlalambot ng kanyang mga tuhod, kaya dahan-dahan siyang naupo sa gilid ng kanyang kama. Ang kanyang puso ay tila isang mabilis na tambol sa loob ng kanyang dibdib, hindi dahil sa takot kay Clara, kundi dahil sa bigat ng emosyong pilit niyang kinakalimutan. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, naramdaman ni Emilia ang isang marahang paghawak sa kanyang balikat. Pumasok si Gabriel sa silid nang hindi lumilikha ng anumang ingay. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa at malasakit. Ang init ng kanyang palad na dumampi sa balat ni Emilia ay tila isang gamot na mabilis na nagpatahimik sa namumuong bagyo sa kanyang kalooban. "Huwag mo nang isipin ang mga sinabi niya, Emilia." Bulong ni Gabriel sa kanyang baritonong boses na nagdadala ng kapanatagan. Desperada na siya at ang mga taong desperado ay gumagamit ng takot dahil wala na silang ibang sandata. "Nandito ako. Hindi kita pababayaan." Tumingin si Emilia kay Gabriel at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niya na maari pala siyang sumandal sa ibang tao nang hindi natatakot na mahulog. Ang paghaplos ni Gabriel sa kanyang buhok ay isang simpleng kilos na nagpahiwatig ng isang malalim na proteksyon. Sa gabing iyon, pinili nilang matulog ng may kapayapaan sa kanilang mga puso. Batid na ang katotohanan ang kanilang magiging kalasag. Ngunit habang ang lahat ay tila tahimik na sa loob ng gusali, dahan-dahang lumapit si Gabriel sa bintana upang isara ang mga kurtina. Sa ibaba, sa ilalim ng madilim na anino ng isang lumang puno sa kalsada, nakita niya ang isang figura ng isang lalaking nakasuot ng itim na jacket. Ang lalaki ay nanatiling nakatayo, tila isang rebulto ng panganib na nakatingin ng diretso sa bintana ni Emilia. Hindi kumikilos ang anino, tila isang mandaragit na matiyagang naghihintay ng tamang pagkakataon upang sumalakay. Isang matinding kaba ang gumapang sa likuran ni Gabriel habang tinatanong niya ang kanyang sarili kung ang panganib na nagbabanta ay magmumula nga ba sa pamilya Delgado o sa isang multo ng nakaraan na hindi nila inaasahan. Ang bulwagan ng Marangyang Hotel ay binalot ng kislap ng mga kristal na chandelier. Tila isang dagat ng nagniningning na mga hiyas at mababangong bulaklak na ang bawat talulot ay sadyang pinili para sa gabing ito. Ang amoy ng mamahaling champagne at ang halimuyak ng mga sariwang orchid ay humahalo sa marahang tunog ng mga biolin na tumutugtog sa sulok. Lumilikha ng isang kapaligiran ng huwad na kaligayahan. Si Vera Delgado ay nakatayo sa gitna ng silid. Suot ang kanyang pinakamahal na terno at mga brilyanteng tila nagnanakaw ng liwanag mula sa bawat panauhin. Siya ang reyna ng gabing ito, ang nagwagi sa laban ng siya rin ang gumawa. Sa kanyang tabi, si Ricardo ay nakasuot ng kanyang pinakamagarbong tuksido, ngunit sa likod ng kanyang pilit na ngiti ay bakas ang isang uri ng kaba na hindi niya maipaliwanag. Si Clara, na nakasuot ng asul na bestido na nagpapakita ng kanyang lumalaking tiyan, ay tila isang manikang porselana na handang mabasag sa anumang sandali. Ang kanyang mga mata ay panakaw na tumitingin sa pintuan, tila naghihintay ng isang unos na alam niyang darating. Ang pansin ng lahat ay biglang nabaling sa malaking pintuan ng dahan-dahan itong bumukas. Ang bawat paghakbang ng mga takong sa makintab na marmol ay lumilikha ng isang matikas
at matatag na tunog na tila nagpatahimik sa buong bulwagan. Pumasok si Emilia Delgado, hindi bilang isang talunang asawa, kundi bilang isang reynang nagbabalik sa kanyang trono. Nakasuot siya ng isang simpleng ngunit napaka-eleganteng pulang damit na yumayakap sa kanyang katawan ng may dignidad. Ang kulay ng kanyang suot ay tila isang hamon sa lahat ng kaputingan at pagkukunwari sa loob ng silid. Sa kanyang tabi ay si Dr. Gabriel, na ang bawat kilos ay puno ng formalidad at proteksyon. Ang marahang paghawak ng kanyang kamay sa siko ni Emilia ay nagpahiwatig sa lahat na hindi na nag-iisa ang doktora. Ang katahimikan ay napalitan ng mga bulong-bulungan ng mga senador, matataas na opisyal at mga sosyalistang kaibigan ng mga Delgado. Hindi nakaligtas sa paningin ni Ricardo ang pagbabagong ito ni Emilia. Ang kanyang fragile ego ay tila sinaksak nang makitang ang babaeng itinapon niya sa ulan ay mas nagniningning at mukhang masaya sa piling ng ibang lalaki. Ang selos na pilit niyang ikinukuyom sa kanyang dibdib ay tila isang apoy na uentunting tumutupok sa kanyang kayabangan. Nakalapit na si Emilia sa entablado kung nasaan ang pamilya Delgado. Hindi nagpatalo si Vera. Mabilis niyang inagaw ang mikropono mula sa host upang simulan ang kanyang huling pang-aapi. "Look who's here," wika ni Vera sa isang boses na sadyang pinalakas ng sound system upang marinig ng lahat. Ang dating manugang ko na tila naligaw ng landas. "Nandito ka ba, Emilia, para saksihan kung paano nabubuo ang isang tunay na pamilya? Nandito ba ang baog na doktora para makita ang tunay na tagapagmana ng mga Delgado na hindi mo kailanman kayang ibigay?" Ang bawat salita ni Vera ay tila mga latigo na humahampas sa katahimikan, ngunit nanatiling nakatayo si Emilia ng may matuwid na likod. Ang kanyang mga mata ay nanatiling kalmado, tila isang lawa na walang anumang alon sa kabila ng malakas na hanging umiihip. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngangiting nagdala ng higit na takot kay Clara kaysa sa anumang sigaw. "Hindi ako nandito para makihati sa inyong saya, Vera," mahinahon na wika ni Emilia, ngunit dahil sa mikroponong hawak ni Vera na malapit sa kanya, narinig ng lahat ang kanyang tinig. "Nandito ako dahil may dala akong espesyal na regalo. Isang katotohanang mas mahalaga pa kaysa sa lahat ng brilyanteng suot mo ngayon." Inabot ni Emilia ang isang napakagandang kahon na binalot sa pulang papel at may malaking gintong laso. Inilahad niya ito kay Ricardo nang may diretsong tingin. Ang bawat segundo ng pag-abot ng regalong iyon ay tila pagpapahinto sa oras. "Para sa iyo ito, Ricardo. Isang regalo para sa ama ng batang yan. Buksan mo sa harap ng lahat para malaman ng buong mundo kung gaano kakapalad ngayong gabi." Ang bawat panauhin ay tila hindi makahinga habang ang kanilang mga mata ay nakatuon sa kamay ni Ricardo na dahan-dahang lumalapit sa kahon. Ang tensyon sa loob ng bulwagan ay naging kasing bigat ng tingga. Habang hinahawakan ni Ricardo ang gintong laso, naramdaman niya ang isang matinding lamig na gumagapang mula sa kanyang mga daliri patungo sa kanyang puso. Ang tunog ng pagpunit sa makapal na pambalot na papel ay tila isang hudyat ng pagbagsak ng isang higanteng pader. Sa loob ng kahon, hindi damit ng sanggol o anumang mamahaling gamit ang tumambad, kundi ang isang piraso ng papel na may mga markang medikal na magpapabago sa kasaysayan ng pamilya Delgado magpakailanman. Ang marahas na pagpunit ng makapal na pambalot na papel ay naglikha ng isang tunog na tila hudyat ng pagbagsak ng isang matibay na muog. Sa ilalim ng mga nagniningning na chandelier, ang bawat mata ng mga panauhin ay nakatuon sa mga kamay ni Ricardo na nanginginig habang inilalabas ang isang asul na folder mula sa loob ng kahon. Ang katahimikan sa buong bulwagan ay naging kasing bigat ng tingga, tila ang hangin ay tumigil sa pagdaloy upang bigyang daan ang isang katotohanang matagal nang ibinaon sa dilim. Dahan-dahang binuksan ni Ricardo ang folder. Sa unang pahina,
Ang mga letrang itim ay tila mga buhay na uod na gumagapang sa kanyang paningin. Dahil sa lapit ng mikroponong hawak pa rin ni Vera, ang bawat mabigat na paghinga ni Ricardo ay narinig ng buong silid. Ricardo Delgado. Diagnosis: azoospermia. 0% sperm count. Ang kanyang boses ay tila isang bulong na nanggaling sa hukay, ngunit sapat na upang maghatid ng kilabot sa lahat ng nakikinig. Inagaw ni Vera ang papel mula sa mga kamay ng kanyang anak. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay at tila naging isang tuyong dahon. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang binabasa ang petsa ng dokumento. 6 na taon na ang nakalilipas. Ito ang lihim na pinasa ni Emilia ng mag-isa, ang dahilan kung bakit tinanggap niya ang lahat ng insulto ng pagiging baog upang protektahan lamang ang marupok na dangal ng asawang na ngayon ay lantarang nagtataksil sa kanya. Isang matalim at mapanirang tawa ang kumawala sa mga labi ni Emilia. Isang tunog na puno ng pait at katarungan. Tinitigan niya ang kanyang biyenan na ngayon ay tila isang ribultong gumuho. Ngayon, Vera, nasaan ang tagapagmana ng pamilya Delgado? Naging malamig at matalim ang tinig ni Emilia. Nasaan ang batang ipinagmamalaki ninyo kung ang asawa ko ay kailanman ay hindi nagkaroon ng kakayahang magbigay ng buhay? Sa gitna ng kaguluhan, isang lalaking nakasuot ng uniforme ng waiter ang dahan-dahang lumapit sa gitna ng entablado. Inalis niya ang kanyang sombrero. Inilalantad ang mukha ni Troy. May hawak siyang isa pang dokumento, ang resulta ng isang DNA test na palihim na ipinagawa ni Emilia sa pamamagitan ng kanyang investigador. Ako ang tunay na ama, wika ni Troy sa isang boses na puno ng paghahamon at kasakiman. Si Clara at ako, matagal na kaming nagkikita. Ginamit lang niya ang asawa mo, Ricardo, para magkaroon ng marangyang buhay ang anak ko. Ang bawat salita ay tila mga kidlat na tumama sa puso ni Ricardo. Lumingon siya kay Clara na ngayon ay nanginginig at pilit na nagtatago sa likod ng isang malaking flower vase. Ang ganda ng kabit ay naglaho, napalitan ng isang mukha ng matinding desperasyon at takot. "You lied to me!" Nanggagalaiting sigaw ni Ricardo habang sinusugod si Clara. Ang kanyang mukha ay namula sa tindi ng kahihiyan. Ang bawat panauhin ay nagsimulang magbulungan, ang mga kamera ng mga cellphone ay nakatutok sa kanila. Itinatala ang pinakamalaking iskandalo sa kasaysayan ng pamilya Delgado. "Hindi lamang yan, Ricardo," sigaw ni Clara habang umiiyak ng malakas. "Ubos na ang pera ng kumpanya ninyo. Ginamit ko ang bawat sentimong nakuha ko para bayaran si Troy at para sa sarili kong luho. Wala na kayong mamanahin dahil lahat ay nakasangla na sa pangalan ko." Ang marahas na pag-amin ni Clara ay naging huling mitya para sa matandang si Vera. Hawak ang kanyang dibdib, ang reyna ng mga Delgado ay dahan-dahang bumagsak sa makinis na sahig. Ang kanyang katawan ay tila isang punong pinutol ang ugat. Ang marahas na pagtama ng kanyang ulo sa marmol ay naglikha ng isang tunog na nagpatahimik sa lahat. Na-stroke ang matanda. Ang kalahati ng kanyang muka ay tila naging bato sa tindi ng atake. Tahimik lamang na nakamasid si Emilia mula sa tabi ni Gabriel. Ang kanyang puso ay hindi nakaramdam ng katuwaan sa pagbagsak ng kanyang mga kaaway, kundi isang malalim na pagpapalaya. Ang bawat piraso ng kanyang nawasak na pagkatao ay tila muling nabubuo habang pinapanood niya ang katarungang kusa ng gumagalaw. Narinig ang paparating na sirena ng pulis mula sa labas ng hotel, isang tunog na nagpahiwatig ng pagtatapos ng marangyang palabas ni na Clara at Troy. Habang ang mga pulis ay pumasok upang arestuhin ang dalawa dahil sa panloloko at pagnanakaw sa pondo ng kumpanya, naiwang mag-isa si Ricardo sa gitna ng entablado, napapalibutan ng mga pira-pirasong papel ng kanyang sariling kasinungalingan. Tumingin si Ricardo kay Emilia. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at pagmamakaawa. Ngunit bago pa man siya makapagsalita,
Naramdaman ni Emilia ang isang mainit na kamay na humawak sa kanyang siko. Inakay siya ni Gabriel palayo sa kaguluhan, inilalayo sa amoy ng nabubulok na dangal ng pamilya Delgado. Sa paglabas nila ng bulwagan, isang malalim na tanong ang nananatili sa hangin. Sapat na ba ang katarungang ito upang tuluyang mahilom ang mga peklat sa puso ng isang babaeng masyadong matagal na naging martir? Ang amoy ng antiseptic at ang malamig na bugso ng aircon sa loob ng pribadong silid ng ospital ay tila naging isang tahimik na saksi sa pagbagsak ng isang imperyo. Si Vera Delgado, ang reynang dating kinatatakutan at iginagalang, ay nakahiga ngayon sa puting kama. Ang kalahati ng kanyang muka ay tila naging isang maskarang yari sa bato dahil sa matinding stroke. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng apoy at pagmamataas, ay nananatiling nakatitig sa kisame, hindi makapagsalita, at ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng oxygen machine na nagbibigay ng hininga sa kanyang nanghihinang katawan. Ang kanyang mga kaibigang senador at sosyalista ay naglaho na parang bula. Iniwan siyang mag-isa sa gitna ng kanyang sariling pagkatalo. Sa labas ng ospital, ang kumpanya ng mga Delgado ay dahan-dahang nilalamon ng eskandalo. Ang bawat balita sa telebisyon at pahayagan ay tungkol sa pagnanakaw ng pondo ni Clara at ang kahihiyan ni Ricardo. Ang marangyang buhay na binuo nila sa ibabaw ng mga kasinungalingan ay nagmistulang isang bahay na gawa sa baraha na tinangay ng malakas na bagyo. Si Clara at Troy ay kasalukuyan ng nasa likod ng rehas, naghihintay ng kanilang hatol, habang si Ricardo ay naiwang ligaw at walang patutunguhan. Isang hapon, habang ang ulan ay dahan-dahang bumubuhos at dinidilig ang mga kalsada ng Maynila, nakatayo si Emilia sa loob ng kanyang klinika. Pinagmamasdan niya ang kanyang sarili sa isang lumang basag na salamin sa pasilyo. Sa kanyang refleksyon, hindi na niya nakikita ang isang martir na laging nakayuko at humihingi ng paumanhin para sa mga pagkakamaling hindi naman niya ginawa. Nakikita niya ang isang babaeng dumaan sa apoy at lumabas na mas matatag, isang mandirigma na handa nang yakapin ang kanyang kalayaan. Ang katahimikan ng klinika ay nabasag ng dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok si Ricardo, basang-basa ng ulan, at ang kanyang mga sapatos ay nag-iiwan ng mga bakas ng putik sa malinis na sahig. Ang kanyang mukha ay tila tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng ilang linggo. Ang kanyang mga mata ay mamasa-masa, puno ng pait at pagsisisi na huli na para itama. Emilia, pagsusumamo ni Ricardo, ang kanyang boses ay nanginginig at halos hindi mabigkas ng maayos ang mga salita. I lost everything. Si Mama, ang kumpanya, lahat nawala. Patawarin mo ako. I was blind, Emilia. Masyado akong naging obsessed sa pride ko, kaya hindi ko nakita ang tunay na halaga mo. Please, bumalik ka na sa akin. Magsimula tayong muli. I promise, hinding-hindi na kita sasaktan. Lumapit si Emilia sa kanyang asawa, ang lalaking minsan niyang inisip na hindi niya kayang iwan. Tiningnan niya si Ricardo nang may halong awa, ngunit wala nang natitirang kahit isang hibla ng pagmamahal sa kanyang puso. Ang bawat luhang dumadaloy sa mukha ni Ricardo ay tila hindi na kayang hugasan ang 5 taon ng kanyang paghihirap. Ricardo, ang pagpapatawad ko ay naibigay ko na sa iyo. Mahinahon na wika ni Emilia. Ang kanyang boses ay matatag at walang galit. Pero huwag mong isipin na ang pagpapatawad ay nangangahulugan ng pagbabalik. Pinatawad kita, hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil ayaw ko nang dalhin ang bigat ng galit mo sa puso ko. Gusto ko nang lumaya, Ricardo. At ang kalayaan ko ay magsisimula sa araw na hinding-hindi na ako lilingon sa iyo. Dahan-dahang lumuhod si Ricardo sa basang sahig, humahagulgol at sinusubukang hawakan ang mga kamay ni Emilia. Ngunit banayad na inatras ni Emilia ang kanyang mga kamay. Ang bawat hikbi ni Ricardo ay tila isang piping paalam sa isang buhay na sinayang niya
dahil sa sariling kasakiman. Tapos na tayo, Ricardo. Huling sambit ni Emilia bago siya tumalikod. Ang marang pagpihit niya ng seradura ng pinto at ang pagtikom nito ay tila naging isang pinal na tuldok sa kanilang madilim na kabanata. Sa paglabas ni Emilia sa klinika, sinalubong siya ng amoy ng basang lupa at ng malamig na hangin ng hapon. Isang itim na payong ang dahan-dahang sumilong sa kanya, pinoprotektahan siya mula sa mga patak ng ulan. Lumingon siya at nakita ang mainit at nag-aalalang ngiti ni Gabriel. Ang marahang pagdampi ng kamay ni Gabriel sa kanyang likuran ay nagpadama sa kanya ng isang uri ng kapayapaan na hindi kailanman naibigay ni Ricardo. Handa ka na bang umuwi, Emilia? Tanong ni Gabriel sa kanyang malambing na tinig. Tumango si Emilia. At sa unang pagkakataon, ang kanyang puso ay naramdaman ng tunay na kagaanan. Habang naglalakad sila palayo, ang bawat hakbang niya sa tabi ni Gabriel ay tila isang bagong simula, isang landas na hindi na puno ng tinik kundi ng pag-asa. Ngunit sa kabila ng kapayapaang ito, isang maliit na pag-aalinlangan pa rin ang naiwan sa kanyang isipan. Handa na nga ba talaga siyang buksan muli ang kanyang puso para sa isang bagong pag-ibig o sapat na muna ang pagmamahal na sa wakas ay naibigay niya sa kanyang sarili? Ang liwanag ng umaga ay dahan-dahang gumagapang sa mga puting pader ng bagong Tayong Kalinaw Women's Center. Ang amoy ng mga sariwang bulaklak sa florera ay humahalimuyak, humahalo sa amoy ng bagong pinturang gusali na naging simbolo ng muling pagkabuhay ni Emilia. Wala na ang malamig at nakakasakal na atmosfera ng Mansyong Delgado. Ang bawat sulok ng klinikang ito ay puno ng init at pag-asa. Ang malalaking bintana ay nagpapahintulot sa sikat ng araw na magbigay ng liwanag sa mga pasilyo kung saan ang mga kababaihan mula sa iba't ibang antas ng buhay ay dumarating upang humingi ng lunas at kalinga. Si Manang Rosa ay abalang nag-aayos ng mga papeles sa reception desk. Ang kanyang mukha ay maaliwalas at puno ng pagmamalaki. Hindi lamang siya isang unit head nurse ngayon, kundi ang kanang kamay ni Emilia sa pagpapatakbo ng sentrong nagbibigay ng libreng serbisyo para sa mga inang walang sapat na kakayahan. Ang marahang paghaplos ni Manang Rosa sa balikat ng isang buntis na pasyente ay nagpapakita ng tunay na malasakit na matagal nang naging pundasyon ng kanilang samahan. Doktora, may naghihintay sa iyo sa hardin, nakangiting wika ni Manang Rosa habang itinuturo ang likurang bahagi ng klinika. Lumakad si Emilia patungo sa maliit na hardin kung saan ang mga halamang gamot at mga makukulay na bulaklak ay masayang sumasayaw sa hangin. Doon, natagpuan niya si Gabriel na nakatayo sa ilalim ng isang puno ng nara. Tinititigan ang paligid ng may paghanga. Nang mapansin ang pagdating ni Emilia, isang matamis at tapat na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Nakaupo sila sa isang simpleng bangkong gawa sa kawayan, nagbabahagi ng isang tahimik na sandali, habang ang mga ibon ay nag-aawitan sa itaas ng mga sanga. Inalok ni Gabriel ang isang maliit na salo-salo para sa tagumpay ng klinika, ngunit higit pa sa pagkain, ang kanyang mga mata ay nagpapahayag ng isang malalim na intensyon. Emilia, sa loob ng maraming buwan, nakita ko ang bawat sakripisyo mo. Mahinahong simula ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila isang oyayi na nagpapatigil sa lahat ng ingay ng mundo. Nakita ko ang bawat peklat ng nakaraan mo at gusto kong malaman mo na hindi yon kapintasan sa paningin ko. Ang mga sugat mo ang nagpapatunay kung gaano ka katatag. I don't want to be someone who just watches you from afar anymore. I want to be the person who holds your hand as you face the future. Ang golden moment ng kabanatang ito ay naganap ng dahan-dahang abutin ni Gabriel ang kamay ni Emilia sa ilalim ng mesa. Ang init ng kanyang palad na dumampi sa balat ni Emilia ay nagpadama ng isang uri ng kilig na hindi nakabase sa takot o pangangailangan, kundi sa wagas na respeto at pagtanggap.
Naramdaman ni Emilia ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso, isang pintig na punong-puno ng buhay at pag-asa. Sa sandaling iyon, hindi niya kailangan ng mga mabulaklak na salita. Ang sapat na higpit ng pagkakahawak ng kanilang mga kamay ay sapat ng pahayag ng isang malinis at tapat na pag-ibig. Tumingin si Emilia sa malayo, sa kanyang sariling refleksyon sa salamin ng bintana ng klinika. Ang babaeng nakikita niya ngayon ay hindi na ang martir na nakayuko at laging natatakot. Nakikita niya ang isang mandirigma na may ngiti sa kanyang mga labi, isang babaeng natutunang mahalin ang kanyang sarili bago niya binuksan ang kanyang puso para sa iba. Ang kanyang mga scars ay hindi na mga tanda ng dusa, kundi mga medalya ng kanyang tagumpay. Habang ang hapon ay dahan-dahang lumulubog at nagbibigay ng kulay kahel sa kalangitan, ang katahimikan ay nabasag ng isang mahinang pagkatok sa pintuan ng hardin. Isang babaeng may pasa sa kanyang mukha at may bitbit na maliit na balutan ang pumasok. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pag-aalinlangan. Agad na tumayo si Emilia. Ang kanyang mukha ay napuno ng habag at lakas. Lumapit siya sa babae at dahan-dahang hinawakan ang malamig na kamay nito. "Tuloy ka, iha. Nandito ka na sa ligtas na lugar," malambing na wika ni Emilia. Ang huling imahe ng kabanatang ito ay si Emilia na inaalakbay ang babae patungo sa loob ng klinika, habang si Gabriel ay nananatiling nakatayo sa kanyang likuran bilang isang matatag na haligi ng suporta. Ang liwanag ng araw na dahan-dahang naglalaho ay nag-iwan ng isang pangako na sa bawat dilim na dadaan, palaging may umagang darating para sa mga pusong marunong lumaban at magmahal muli. Isang taon ang mabilis na lumipas, tila isang agos ng ilog na dahan-dahang tinangay ang mga labi ng nagdaang bagyo patungo sa malawak na karagatan ng limot. Ang sikat ng araw sa hapong ito ay may ibang uri ng lambing habang ito ay dumidampi sa mga dahon ng nara sa labas ng Kalinaw Women's Center. Sa loob ng opisina ni Emilia, ang katahimikan ay hindi na nakabibingi. Ito ay isang katahimikang puno ng nilalaman, binuo ng mga alaala ng tagumpay at ng mga piping dalangin ng pasasalamat. Dahan-dahang kinuha ni Emilia ang isang lumang litrato mula sa kanyang lasi, ang tanging litratong natira mula sa kanyang nakaraan. Tinitigan niya ang mukha ni Ricardo at Vera, ngunit sa halip na kumulo ang kanyang dugo, isang malalim at payapang buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Pinatawad na niya sila, hindi dahil naging mabuti sila sa kanya, kundi dahil napagtanto niya na ang pagdadala ng puot ay parang pag-inom ng lason at pag-asang ang kaaway ang mamatay. Ang pagpapatawad ay hindi para sa mga delgado. Ito ay ang huling regalong ibinigay niya sa kanyang sarili upang ganap na makalaya. Nabalitaan niya kamakailan na si Ricardo ay nagtatrabaho na ngayon bilang isang ordinaryong empleyado sa isang maliit na kumpanya sa probinsya, malayo sa rang niya at kapangyarihang dati niyang kinagisnan. Si Vera naman ay nananatiling nakaratay, binubuno ang bawat araw sa pagitan ng 4 na pader ng isang nursing home, kung saan ang tanging kasama niya ay ang kanyang mga sariling pagsisisi. Ang dating reyna ng hiya at dangal ay natutong mabuhay nang walang sino mang yumuyukod sa kanyang harapan. Para kay Emilia, sapat na ang katarungang ibinigay ng tadhana. Ang kapayapaan ay hindi matatagpuan sa panonood sa paghihirap ng iba, kundi sa pagbuo ng sariling kaligayahan. Ang marahang pagpihit ng seradura ay nagpahiwatig ng pagdating ni Gabriel. Pumasok ang Dr. Bitbit, ang isang bungkos ng mga sariwang gumamela at isang maliit na supot ng mga paboritong kakanin ni Emilia. Ang bawat kilos ni Gabriel ay nananatiling puno ng paggalang at tahimik na pagsamba. Lumapit siya kay Emilia at dahan-dahang inilapag ang mga bulaklak sa mesa bago marahang hinawakan ang kamay ng doktora. Ang golden moment ng huling kabanatang ito ay ang pagtatama ng kanilang mga paningin sa gitna ng dapit hapon. Sa mga mata ni Gabriel, nakita ni Emilia ang isang hinaharap
na hindi na kailangang ikubli sa ilalim ng mga kasinungalingan. Ang marahang paghaplos ng hinlalaki ni Gabriel sa likod ng palad ni Emilia ay nagdala ng isang uri ng kilig na matagal at malalim, isang damdaming hindi nagmamadali, kundi nananahan sa bawat segundong magkasama sila. Tapos na ang oras ng konsultasyon, Emilia. Oras na para sa ating sariling pahinga, malambing na wika ni Gabriel. Tumango si Emilia. At habang inililigpit niya ang kanyang mga kagamitan, napagtanto niya ang pinakamahalagang aral ng kanyang paglalakbay. Ang halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa apelidong kanyang dala, sa yaman ng pamilyang kanyang pinasukan, o sa kakayahan ng kanyang sinapupunan na magluwal ng tagapagmana. Ang tunay na halaga ay matatagpuan sa tapang na tumayo mula sa pagkakadapa, sa lakas na talikuran ang mga taong hindi marunong rumespeto at sa kakayahang magmahal muli, simula sa sarili. Ang reseta ng hapdi ay naging isang reseta ng pag-asa. Ang bawat peklat sa puso ni Emilia ay hindi na mga tanda ng dusa, kundi mga ukit ng isang mandirigmang natutong lumaban para sa sariling dangal. Sa paglabas nila ni Gabriel sa klinika, magkahawak kamay nilang sinalubong ang malamig na hangin ng gabi. Ang liwanag ng mga bituin ay tila nagdiriwang sa panibagong simula ng isang babaeng minsan ay nawasak. Ngunit ngayon ay ganap ng buo at malaya. Ang paglalakad ni Emilia sa tabi ni Gabriel habang ang sikat ng buwan ay nagsisilbing tanglaw sa kanilang landas ay ang huling larawan ng isang kwentong binuo sa sakit ngunit tinapos sa kapayapaan. Walang ingay, walang galit, tanging ang dalawang pusong tumitibok ng may iisang layunin, ang mabuhay ng may katapatan at magmahal ng walang takot.